Kumikislap ang dagat. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumadampi sa ibabaw ng tubig. Papataas na ang araw sa Bohol Sea. Sakay ng MV Esperanza Star, isang pakiramdam ng kapayapaan ang namayani. Nangangarap ang mga pasahero na makarating sa kanilang destinasyon, ang maingay na daungan ng Tagbilaran City. Hindi nila alam, may trahedyang nagkukubli sa ilalim ng mapayapang umagang iyon. Isang apoy, maliit nung una, ang nagsisimula sa kailaliman ng barko. Hindi nakikita, walang kamalay-malay. Isang tahimik na mandaragit na lumalaki sa loob ng barko. Ang amoy ng usok, masangsang at matapang, ang unang senyales ng panganib. Gumapang ito sa mga pasilyo, isang parang multo na galamay ng takot. Sumabog ang takot. Ang mga pasahero, nagising mula sa kanilang pagkakatulog, ay sinalubong ng nakakasindak na tanawin ng mga apoy. Nakulong sila sakay ng isang lumulutang na impyerno. Ang katahimikan ng bukang liwayway ay nawasak. Ang MV Esperanza Star, na dating isang barko ng pag-asa, ay ngayon ay isang entablado ng takot. Ang apoy, gutom at walang humpay, ay mabilis na kumalat ng may nakakatakot na bilis. Umunggal ito sa puso ng barko, nilamon ang lahat ng bagay sa dinaraanan nito. Sumayaw ang mga apoy sa mga kubyerta, na naglalagay ng isang nakakatakot na kulay kahel na liwanag sa mga natatakot na mukha ng mga nasa barko. Makapal na usok ang bumalot sa kalangitan, isang madilim na haligi ng kawalan ng pag-asa na nakikita ng ilang milya. Tili ang tumusok sa hangin, isang koro ng takot at kawalan ng pag-asa. Naguunahan ang mga pasahero para sa kaligtasan, ang kanilang mga ruta ng pagtakas ay naharangan ng walang humpay na apoy. Nakakasakal ang init, makapal ang hangin dahil sa amoy ng nasusunog na metal at takot. Nagkumpulan ng mga pamilya, ang kanilang mga iyak ay nawala sa dagundong ng impyerno. Ang MV Esperanza Star, na dating simbolo ng koneksyon, ay ngayon ay isang nagngangalit na impyerno, isang testamento sa hindi mahuhulaan na bagsik ng kalikasan. Nangibabaw ang instinct. Ang kaligtasan ang naging tanging layunin. Ang mga pasahero, ang kanilang mga mukha ay nanging itim dahil sa usok, ang kanilang mga damit ay nasunog dahil sa init, ay gumawa ng mga desperadong pagpipilian. Ang ilan ay tumalon sa dagat sa ibaba, pinipili ang hindi alam na kalaliman kaysa sa katyakan ng apoy. Ang iba ay kumapit sa anumang pag-asa ng pagsagip, kumakaway ng galit na galit sa malayong baybayin. Sa barko, matapang na nakipaglaban ang mga tripulante sa apoy. Gamit ang mga pamatay-apoy, nakipaglaban sila sa impyerno, ang kanilang katapangan ay natabunan ng laki ng sakuna. Ang apoy na pinaigting ng momentum ng barko ay tila hindi mapigilan. Ngunit ang pag-asa, kahit kumikislap, ay hindi pa namamatay. Naipadala na ang mga distress call, paparating na ang tulong. Sa kalangitan na puno ng usok, lumitaw ang mga tuldok ng pag-asa. Ang mga bangkang pang-isda, na inalerto ang kanilang mga tripulante sa nagaganap na trahedya, ay nag-iba ng kurso patungo sa impyerno. Ang Philippine Coast Guard, ang kanilang mga sirena ay umiiyak ng isang symphony ng pagmamadali, ay humiwa sa mga alon, ang kanilang misyon ay malinaw iligtas ang bawat buhay. Habang papalapit ang mga barkong pangsagip, naging malinaw ang tunay na katakutan ng sitwasyon. Ang MV Esperanza Star na nilamon ng apoy ay tila isang barkong multo kaysa isang barko ng pag-asa. Gayunpaman, sa gitna ng usok at apoy, nakita sila ng mga tagasagip, mga nakaligtas na nakakapit sa mga life raft, nakakapit sa mga debris, nakakapit sa pag-asa. Bahagi 5, pag-abot sa dalampasigan ng kaligtasan. Ang rescue operation ay isang malabong adrenaline at habag. Ang mga tauhan ng Coast Guard, ang kanilang mga mukha ay seryoso ngunit determinado, ay nakipaglaban sa magulong tubig. Hinihila ang mga nakaligtas mula sa dagat. Ang mga bangkang pangisda, ang kanilang mga kubyerta ngayon ay puno ng mga nasagip, ay dinala sila palayo sa impyerno, patungo sa kaligtasan ng baybayin. Habang tumataas ang araw sa kalangitan, nagsimulang humupa ang apoy na nag-iwan ng isang umuusok, kalansay na paalala sa trahedya. Ang MV Esperanza Star, na dating isang tanglaw ng pag-asa, ngayon ay nakapatong sa seabed, isang libingan sa tubig para sa mga pangarap na minsan nitong dinala. Kumalat ang balita tungkol sa sakuna na parang apoy. Nagkumpulan ang mga pamilya sa paligid ng mga radyo. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng pag-aalala, desperado para sa balita ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga awtoridad, ang kanilang mga tinig ay pinaghalong kaginghawahan at pag-ingat.
ay kinumpirma na ang lahat ng 120 pasahero at tripulante ay nailigtas. Isang kolektibong buntong hininga na may halong hindi makapaniwala ang dumaan sa bansa. Ngunit sa gitna ng kaginhawahan nanatili ang mga tanong. Paano maaring magtapos sa isang kapahapahamak na sunog ang isang regular na paglalakbay? Ano ang sanhi ng apoy na lumukob sa MV Esperanza Star? Ang investigasyon, ipinangako ng mga awtoridad, ay magiging masinsinan at transparent. Mahahanap ang mga sagot. Mananagot ang dapat managot. Ang mga pisikal na peklat ng apoy ay maglalaho sa paglipas ng panahon. Ang nasunog na hull ng MV Esperanza Star na nailigtas mula sa seabed ay kalaunan na i-dismantle, isang malinaw na paalala sa trahedya. Ngunit para sa mga nakaligtas, ang mga emosyonal na peklat ay malamang na mananatili. Ang takot sa nakamamatay na umagang iyon, ang kawalan ng pag-asa, ang pagkawala, ay mananatili magpakailanman sa kanilang mga alaala. Gayunpaman, mula sa abo ng trahedya, lumitaw ang mga kuwento ng katatagan at pag-asa. Mga kuwento ng mga estranghero na tumutulong sa mga estranghero, ng katapangan sa harap ng takot, ng walang hanggang lakas ng espiritu ng tao. Maaring sinubok ng apoy ang kanilang determinasyon, ngunit hindi nito sinira ang kanilang espiritu. Ang investigasyon sa sunog sa MV Esperanza Star ay maingat at lubusan. Bawat aspeto ng disenyo ng barko, mga talaan ng pagpapanatili nito, at ang mga aksyon ng mga tripulante ay sinuri. Ang mga natuklasan, nang sa wakas ay inilabas na, ay nagsiwalat ng isang kuwento ng pagpapabaya, ng mga regulasyon sa kaligtasan na hindi pinansin, ng mga sulok na pinutol sa paghabol sa tubo. Ang apoy na tukoy ay maaring napigilan. Ang trahedya, natapos ang ulat, ay direktang resulta ng kapabayaan. Isang malinaw na paalala sa kahalagahan ng mga regulasyon sa kaligtasan sa dagat at ang gastos ng tao sa hindi pagpansin sa mga ito. Ang sunog sa MV Esperanza Star ay nagsisilbing isang malungkot na paalala sa kahinaan ng buhay at sa kahalagahan ng pagbabantay. Ito ay isang panawagan para sa aksyon, isang paalala na ang mga regulasyon sa kaligtasan ay hindi lamang mga mungkahi, kundi mga lifeline. Ito ay isang testamento sa katapangan ng mga ordinaryong tao na, sa harap ng mga pambihirang pangyayari, ay tumugon sa hamon at naging mga bayani sa tunay na kahulugan ng salita. Ang alaala ng MV Esperanza Star, bagamat magpakailanman na nakalink sa trahedya, ay nagdadala rin ng mensahe ng pag-asa. Isang pag-asa na matututuhan ng mga aral na unahin ang kaligtasan at na ang gayong sakuna ay hindi na muling magpapadilim sa kalangitan sa madaling araw sa Bohol Sea.